Binawi ko sa church yung pera. Idinonate ng nanay ko sa church yung perang pinag-ipunan ko noong pandemic. Ang dahilan niya, mas marami pa naman daw babalik. Hindi man lang niya naisip na yun na yun. Yun na yung ibinalik ng Diyos niya sa amin. Nurse ako, imagine 2 beses akong na-COVID para lang kitain yung pera. Tapos nung nakita niya kung magkano yung laman ng bank book, winidraw lahat yung pera at idinonated sa letseng simbahan. Paano niya nakuha? Ginamit niya yung ATM ko. Kasalanan ko din at birthday ko yung password. Never again. Kung hindi pa ako nag-top up sa Shopee Pay, hindi ko pa malalaman. Kasalukuyan akong umangawa sa bahay, habang biglang sumingit yung mama ko at proud na sinabing idinonate niya lahat para sa church. Wala man lang itinira, maski piso. Dahil nabubuhay naman daw kami araw-araw at hindi naman daw kami naghihirap. Okay lang, pala desisyon. Sa sobrang galit ko, sinugod ko yung church at sinabi ko na wala sa tamang kaisipan yung nanay ko nung ginawa niya yun. Panay sila sabi na, hindi binabawi ang biyaya galing sa Diyos. Puwes sa akin babawiin ko, tangna nila sa pangbe-brainwash sa mama ko para i-donate sa kanila lahat yung inipon ko. Binawi ko lahat hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. Masama na kung masama, wala na akong pake kung para sa mga nangangailangan yun dahil angangailangan din ako. Nakakadismaya na akin yung pera, pero pinangunahan ako kung saan ko gagamitin. Buti na lang Sunday, may pastor. Nagmuka akong tanga sa pag-iiskandalo at pamamahiya sa nanay ko, pero nung moment na yun nawala na lahat ng paki ko. Napakahirap nilang kulitin para ibalik yung pera. Kung hindi pa ako nag-iiyak at nagbanta na ipadedemanda ko nanay ko, hindi sila mapipilitang ibalik. Lumayas na din ako sa amin, mamumuhay na ako mag-isa. Tutal may ipon nga naman ako. Bahala na siya kung saan siya pulutin, tulungan sana siya ng Diyos niya sa mga pangangailangan niya. Humanap sila ng bagong breadwinner.